Kumusta mga sir, mga ma'am? Magandang araw. Today ay August 25, lagpas 2 PM. Mabilis ang intro lang. Nasa loob tayo ngayon ng Suzuki Espresso AGS natin. And today or tomorrow na madaling araw ay bibiyahe tayo ng Legazpi Albay from Binangonan. So backdoor tayo dadaan or sa bundok. So Binangonan, Rizal to Laguna, then Quezon Province, then Bicol Region. Ganun yung magiging ruta natin. Wala tayong dadaan ng expressway. Travel time estimated ay 11 hours or lagpas 11 hours. Pero malamang madadagdagan pa yon dahil sa stopover namin. Since medyo malakas ako mag-stopover lalo kapag long drives. Estimated na layo niya ay 460 kilometers. As of now, ang pinakamalayong biyahe namin gamit ito ay Baguio na around 260 yata kilometers from Binangonan din. So parang mangyayari ngayon ay magbabalikan tayo ng Baguio pero walang expressway, so mas nakakapagod. So yun, nag-intro lang tayo ng medyo maliwanag pa dahil next nito ay yung madaling araw na kung saan tayo magpapa full tank dahil tatry natin i-compute yung magiging fuel consumption natin papunta. May card payment po. Check ko po yung sige. Full tank unleaded. Full tank? Matic lang. Matic Thank you. Time check. Anong oras na? 3:05. Tapos reset lang natin ito. Okay. Magpapatay lang ako para mag-reset din ito. Dito sa sound. Wait. Nandito na kami ngayon sa may Lucban, Quezon. Actually, medyo kanina pa kami dito. Time check, 5:30. So, dumating kami around 5:15 yata. Pero, nandun kami banda sa may gasolinan, sa may diversion. Kung familiar kayo, dito yung papuntang Kamay ni Jesus. Nagstay kami doon, kaso nagutom si Mrs. Kaya, dumiretso na kami dito sa McDo. So, dito na kami magbe-breakfast and meron pa tayong almost 8 hours na travel time papuntang Legazpi Albay. So yun, breakfast muna kami. Gas pala natin, ayan, 1 bar pa lang yung nababawas. And 89.9 kilometers na yung tinakbo natin from Morong. Nasa Bitokang Manok na kami nito. First time ko lang dadaan dito and masyado siyang mahaba kung ipapakita ko ng buo. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung matatarik na part. Pero kung interested kayo na makita yung buong part na to, na-upload ko na siya sa YouTube at Facebook. Ito yung unang matarik, hindi ko sure kung napansin nyo pero medyo sudden yung stop ko dyan kasi may sinenyas ako kay Mrs. And yung unang nagsisenyas ay go ang una niyang senyas, then bigla niyang binawi pero okay lang. Sige, ako na po. Thank you. By the way, naka-drive mode lang tayo buong Bitokang Manok. And kung napansin nyo, nag-attempt pa siya umahon ng second gear. Pero nag-shift din naman siya agad sa first gear. Huwag ka naman video kung ano. Banti. Kaya naman second gear pala dito. Nakamagkano ka din. Then itong part na to, hindi siya ganong pansin na pa-incline talaga. Pero pansinin nyo yung speed ko na from 30 plus biglang nag-drop sa 18.
Kaya no choice si AGS kundi mag first gear, and mas galit pa yung engine sa part na to kaysa doon sa unang matarik. First gear. Second. And ito na yung last na sharp curve pero palusong, and naka second gear tayo dito para may konting engine brake. We're done. Finish line. Si Luna. Diba? Tama. In-expect na ganun namin. Alam mo, Parang lahat nilaglagan mo eh. sabi mo, pag bata saka matanda, lahat naman bata saka matanda. Yung iba, lang, sakto lang yung age nila pero may hawak silang bata. Tawag dito, hindi ako natakot kasi mas nakafocus ako dun sa task ko ng bariya. Nakakainis. Hindi naman siya sobrang Pero nakita mo, di ba, yung ninervous ako nung pinatigil kasi daw may ambulansya. Sabi ko, bakit may ambulansya? Parang kasya tayo dito sa kabila. No, overtake na sana. Chance to overtake na sana. Susunod nga, bipuntahan din Tuk 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 tuk. Box box box. Welcome to the moon. Bag bag. Sabi, may baba din ang parking dito. Pag meron sobrang taas. So, stop over ulit. Dito na kami ngayon sa Gumaka, Quezon. Medyo masakit na yung puwet ko eh. So, inat-inat. First time ko lang umabot dito sa part na to ng Quezon. Taga Quezon yung family ni Mrs. pero Unisan lang banda. So, first time ko lang din dumaan ng Mitukang Manok or yung old zigzag road. Kasi ang daan namin dati is yung dinadaanan ng bus. Yung mga bus ay hindi dumadaan ng old zigzag road. Mga private lang dumadaan doon. So first time ko ngayon. Grabe pala lubak dito. Pero yung mga ahon naman doon, no problem naman kahit drive mode lang. Minsan nga naka second gear pa, kaya naman umahon. Konting inat lang. Sarap sa ears. So nakakaano na rin kami, 173 kilometers from Morong, Rizal. And hindi pa kami ulit nagpapagas. Si Mrs. nasa loob, tulog. So kung itatry nyo dito tapos first time, tingin ko kaya naman. First time ko lang din. Medyo lang yun, yung mga lubak tsaka madaming truck. Tapos pansin ko mukhang normal dito yung mga nagka-counterflow na or nag-overtake na ang mga alanganin sa mga truck. Mukhang makasanay eh. Biyahe na ulit kami. Medyo okay na ako. Nanto kami. Yun naman. Nagkapit pa dito. Na dito na lang. Ang pag-inom mo na, saan? Go na ako. Sabi yung kalsada. Parang portion lang. Parang? Portion lang.
pwede naman palang di daan. Ba't dumaan yung bus? Baka may kasalubong. Ayun. Parang si Sir na kumakantun. Sobrang taas ba dito? Parang walang dumadaan dyan. Ang taas na, no? Buhay ay di karera, B. Welcome to Quezon pa lang pala to. Boom. Walang signal. What is rough road? Espresso. Wala yan kanina. After ilang hours? 6 hours? 6 hours. And after ng ilang lubak. So, nandito na kami ngayon sa Camarines Norte. CR break lang kami, tapos nakaka 273.5 kilometers na kami. And meron pa tayong travel time na almost 4 hours. Lalabas lang ako para mag-inat. Gas natin, wala pa, more than half pa. So hindi pa kami nagpapagas ulit simula umalis ng Morong, yung full tank kanina. Medyo ano lang, pag dating ng dulo ng Quezon, bago mag Kamsor ata yun, grabe yung mga lubak. Mapapamura ka talaga, feeling ko nga kawawa na yung sasakyan. Sobrang daming lubak, tsaka sobrang lalalim. Ito never to tumalbog eh. Pero kanina hindi ito basta tumalbog, nalaglag talaga. So sobrang lubak. Check lang tayo ng gamit. Yung maingay dito eh. Ito yata yung Coleman. So yan dala namin, wala itong laman. In case lang na may bilhin for pasalubong, yan ilalagay. Tapos dito mga gamit. Ayan. Pagdating ng Kamsur, kahit papaano okay na yung daan, maluwag, tsaka halos hindi na ganun kadami yung lubak. So biyahe na ulit kami. Manok. Ito na lang. Dalawang kanin at saka Magkano pa order ng pansit? 25 lang ang pansit. Saka isa po ng pansit. So katatapos lang namin mag-lunch dito. Gaya na si Mrs. Gutom na daw siya. Checking lang ako ng gulong. Nakalimutan ko i-check nung nag-CR break kami. Gawa ng mga lubak. Check lang natin. Okay naman. Ito yung na-vulcanize. Mukhang okay pa rin naman. So, ay ito pala yung na-vulcanize. Driver side. Mukhang okay din. So, mukhang okay naman lahat ng gulong. Kawawa pang ilalim sa mga lubak kanina. Biyahe na ulit kami. Hindi pa rin hindi pa rin nag-clear yung skies. Sana magpakita si Mayon. Hindi pa pala tapos yung mga lubak. Ang dry lang ng pansit. Oo, pero okay naman. Gusto ko dun yung matataba na noodles. Ako, kaya ako order na. Kasi alam ko na nakulang sa atin yung... Feeling ko mas okay yun kung may kalamansi.
Hindi. Wala pang lunch eh, pero konti lang talaga yung luto niya. Yun ang panapatawag. Albay Province, 396 kilometers. Gas ay less than half. Oras pala 2:45, 2:39. Magto 12 hours na pala tayo sa daan. In 15 minutes. Pero dalawa pa rin siya eh. Feeling ko ito kasi mas ano siya eh, mas malinis. Mas malinis yung pagka-code. Tama. Saka yung sa baba. Saka mo mas malaki siya. Titingin sa daan. Sad. Maaraw yung ilalim eh. Sinalod niya lahat ng ulap. Diba? Tingnan mo yung paligid niya. Hindi niya basta sinalo yung ulap eh. Pati yung ulan sinalo niya eh. Space. Ay putik, ang ganda sana. Dito na. Oo. Hindi na tayo. Na-distract ka na, hindi dapat tayo. Hindi. Hindi na tayo pupunta dyan, di ba? Sure ba? Ito yun? Bating na ng map. Parang tanga to. Kakain. Titingnan mo yung map. Ano? Nice. Wait lang, baka hindi ito yan. Biyan nga yun. Sabi di nila pinapansin, no? Yung mga tao dito. Baba kami dito, ang picture tayo. Day 1. Day 1 with Mayon. Mayon ah. Siya nga. Siya nga ang tunay. Ito yung isang ruta sa ETV. Green lava. Tsaka black lava. Hindi ka lalabas? Mandi pa tayo konti. Baka biglang mawala. Pero ang init kasi nung ilalim niya, ba't ganun? Nasaan yung kainan dito? Tanungin natin, baka alam nila anong oras nag-clear to. Gasolinahan ba yun? Di man lang ano eh, no? Yung kahit yung tok-tok man lang. Oo, kahit yung tok-tok na nang tinakpan eh. Hindi. Kahit yan, saka yung tok-tok. Para ma-distinguish mo, ma-improve mo lang na siya yun. Na siya yan. Nice. Very nice. 12 hours of driving. May hotel dito, B. Pag di natin ito nakita, dito tayo matutulog. Dito man lang, saan ka pa? Hinahanap ko yung kainan. Hindi tayo magpipicture? Mag-picture. Baka ito yung kainan. Pagbalik na tayo mag-picture. Ah, hindi. Ah, ito na ba yung ano? Bypass. Okay. Ah, ito yung diniretso natin. Ah, babalik tayo. Oo. Tapos, yung sa hill. Anong gagawin natin sa hill? Oo nga, yun nga eh. Gaswood? Ayan. Yan yung kainan. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Sarado eh. Ayan, tanungin natin si ate. U-turn tayo sa unahan. Ha? Ano yung pagkain? Na kanin? Gusto mo ba kumain muna? Wala mo, pagkatapos natin magpakita.
432.8 kilometers. First Bicol Express. Okay lang Bicol Express kaya. Ganyan talaga sa mukha talaga. Sabi ka natin ako. Ako na ibang ganito. Saan na yung bagay ng ranger? Puro ba? Pero yung mga ito, baka talaga diyan pa bang din. Puro mainit ka. Abot tayo dito. Kamalig Bypass Road, 433 kilometers. Yan pa yung gas. Tapos, fuel consumption natin. Boom. 24. Hindi pa rin tayo nagpapagas. Saan na tayo? Tuwin na. Time check for 30. MBO. Oh, may seat sila. Quintinan Hills. Nandito na yung maitim na ulap. May ulap. May ulap na ulit si Mayon. Ote. Sobrang binagalan ko yung yung pasok. Para. Makunan yung araw. Ang tagal mag-loading ng GoPro. So, kagagaling lang namin ng Kamalig Bypass tsaka Quitwinan Hills. Pero hindi na kami pumasok dun sa Quitwinan Hills dahil nabalutan na ulit ng ulap si Mayon. So, hindi na namin pinasok. Tinignan lang namin yung view. Tapos ngayon papunta kami sa Daraga Church. Sakto merong mass ng 5:30. 5:07 pa lang ngayon. So, try namin umattend ng mass. Tapos, ito yung gas natin as of now. Meron pa tayong 3 bars. Ang natakbo na natin ay 441.1 kilometers.
Tapos fuel consumption natin estimate ay ito. So meron tayong 23.3. Most likely ito yung from Morong to Lukban kasi doon kami nagpatay. So may McDo Lukban, tapos from McDo Lukban to kinainan namin ng lunch somewhere sa Camarines Sur yata yun, 24.5. Then after nung lunch na yun, from Camarines Sur to dito sa may Kamalig Bypass ay 24.7. So sobrang taas ng ano natin ngayon, yung general average 20.6. 20.6 yan yung simula pagka-release ng sasakyan. Galing na kami sa loob ng simbahan and dito lang namin nalaman na iba pala ang salita dito sa Albay. Kaya lumabas na lang kami kasi hindi rin namin maintindihan. Kita nga rin pala ang mayon dito kaso ang kapal pa rin ng ulap. Sinubukan namin hintayin kaso mukhang hindi siya mag-clear. Unleaded, full tank. Matic lang. Tapos may nare-recommend. Pag ano yata, pag papunta ka dito from Manila, right side ka daw dapat ng plane. Plane. Pag pabalik ng Manila, left. Galing to sa mayonnaise. Ganun. Ito. Ito ang alam, hindi ko sure pero baka oo kasi black. Pero yung mga bato oo. Ayun yun. Na-charge pa yung iPhone ko sa biyahe.
greeneries. Hindi sa malamig. Malamig. Dapat yung mayon ilipat mo na dito. Ganyan lang. Sayang. Oo nga eh. Binabagalan ko nila ko yung feeling mo, mga week. Kita mo ilang percent. Masakit lang sa kamay. Oo, ito na yung pinang-bigas ko minsan pag dito na ngayon. Sabi, lapit mo na oh. Kaso tinakpan. Ano video? Ha? Yung ano? Meron lang yung tinatawag. May effect na gano'n. Nice. Kaya pala nakikita ko minsan nakaangat yung camera, yung phone. Ha? Ano? Ang gagawin mo? Gagawin mo? Ibilisan? Sali. Sali. Ha? Ha? Hindi. Pumasok yata. May lumuluwan tubig sa Tambolcho. Para dito ka na. Easy. Basa na ako.
Yan. Mango shake available here. Isang pinangat. May bicol. Hindi. Kakain ka ba, Bi? Kung ako yung masusunod sa ulam. Lahat ng ulam. Sige, sabi mo yun. Hanggang kailan yun? Order mo. Hanggang dito lang. Sis, Bicol Express yan. Plano ko Bicol Express lang. Tapos pinangat. Basta mango shake. Kumuha kang chocolate? Hindi. Bicol po ba yung sa doon? Isang order po. Tapos isang laing po, tsaka isang pinangat. Tatlo po. Ha? Bicol. Di ba ibang-iba yung itsura sa kahapon? Bicol, Bicol, pinangat, laing. Let's eat, let's eat. Maanghang. Sarap. Ano naman na? Hindi ko sure. Parang Baka gabi din gabi. yun nasa tab niya gabi. Yung labas yata o din. Feeling ko gabi ko. Parang nga same lang no. Parang pinag-iba ng way ng gawin. Yun. Ay, ano po? Parang nag-met sa bibig. Oo. Ano ngayon? Slowly cook yan. New series. Sa tatlo agad na ito. Sarap nito. Ang anghang lang. Kita ba dito? Parang natatakpan. Dapat sa kabilang side. Nakakapiti. Ito na ba yung sleeping lion? Ay, mayroon na. Ayun, may nakapark. Oh sh**! Saan tayo magpapark? Oh sh**! Saan tayo dito? Ingat ha. Saglit lang to. Na naman ah. 7:30 na daw. Ha? 7:30 na daw. Tapos mga paso. Kung gusto mo mag-stay dito or umuwi. Or kung may gusto mo.
Sabihin mo ano, go. Pwede kayo mag-park dito. Oh, ang dami nila. Sabihin mo go lang, hindi naman, wala tayong plan. Dami. Hindi ka mag-ano ng... Magano? Maglalagay. Hindi, di pa pala nagpapatay. Picture ako muna. Sa third and last day namin sa Albay, maaga kami nag-checkout sa unit and dumiretso kami sa Pacific Mall para mag-brunch sa First Colonial Grill. Order lang kami ng dinuguan and sisig. Pero ang highlight talaga ng pagpunta namin dito sa First Colonial Grill ay yung sili ice cream nila. Anis, may flag. May flag yung akin. Joke, wala. Let's try. Para nasa aftertaste yung anghang. Hindi na ko doon. Okay na ko. Weh? So, order tayo ng sili ice cream na level 1 lang naman. And yan yung mukha ko nung nalaman ko na hindi pala nagre-record yung GoPro. Simula no? Nung binaba ko. Sila pala yung home of the original scene. Paano kaya nila kinokontrol yung level nito? Pero hindi ito yung expect ko lasa niya. In-expect ko kasi pag sili-sili lang talaga eh. May sili pa ba? Baka, huwag ka na bumili nga din. Pitpitin mo na. Ay, kaya hindi ice cream, just kagatin mo yan. Yan eh. Baka mamaya na. Masarap siya kahit sili flavor. Sili level 1. Ganda pala yung Set talaga siya. Sarap. Parang nawawala yung ano. After kumain, dumiretso kami sa SM Legazpi. Sa tuktok ng parking nila, makikita nyo yung mayon kaso sobrang kapal na ng ulap. Kaya hindi rin natin makikita yung tip. And pumunta lang naman kami ng SM Legazpi para tumingin ng pasalubong malapit sa area dahil medyo mahirap mag-park. Pero habang nasa SM Legazpi tayo, sakto meron naka-display na unit ng Wigo. So hindi tayo nakapag-test drive or check ng Wigo before kaya sinubukan natin i-check today. Overall, lamang naman talaga si Wigo pagdating sa technology and specs compared kay Espresso. Even sa design sa interior, parang mas prefer ko yung pagkaayos ng interior ni Wigo.
Pero ang deal breaker lang niya para sa akin bukod sa ground clearance niya na mas bumaba, nalaman ko nung inupuan ko yung Wigo na sayad pala yung ulo ko kapag nakasombrero ako sa headliner ng Wigo. Another thing, sa driving position ko, halos dumikit na rin yung hita ko sa steering wheel. Anyway, umalis rin kami kaagad ng SM dahil wala palang maayos na pasalubong malapit dito sa SM Legazpi. Based sa napansin namin, mas okay pa na bumili ng pasalubong along the way pabalik ng Manila, bandang Camarines. Sayang yung kanina. May mga nag-aantay yata doon. Napasukan yata ito ng truck eh. Magpapakita ka ba today o hindi? Ikaw. Plastic pala yun. Ha? Dalawa na yun. Isa lang. Parang nakapalaman. Hanggang init. Usok-usok. Akala ko yung, di ba, favorite ko yun sa Pangasinan, yung maliliit na puto. Ganito din? Habang lupit. Okay. So, umalis kami ng Legazpi Albay ng mga around 3 p.m. So, inabot kami ng dilim sa daan. Dumating kami ng Bitokang Manok ng around 1 a.m. Meron na ako na-upload nito sa YouTube na hiwalay na video kung gusto nyo makita ng buo yung Bitokang Manok ng around 1 a.m. Pero sa video na to, ipapakita ko na lang yung mga part na matatarik yung kurbada. So kahit 1 a.m. na tayo dumaan, meron pa rin mga nagbabantay or nagsisenya sa mga matatalim na kurbada. May makikita kayo nagpa-flashlight, so dapat maging aware kayo sa mga senyas ng flashlight.
Nanay. Thank you po. And nakarating na tayo ng Morong. Nandito ulit tayo sa Hebron pero ibang branch pero within Morong pa din. Ang total na tinakbo natin is 1,003.3 kilometers and total gas na na-consume natin is 48.75 liters. Kumbaga, yung dalawang full tank ng espresso ay hindi natin naubos. So, ayun, hanggang dito na lang yung Bicol trip natin. For sure, babalik tayo ng Bicol ng mas maganda yung panahon. Siguro summer, pero tingnan natin kung kailan. Hopefully, natuwa kayo sa video na to. Ito yung video natin sa YouTube ngayon na pinakamahaba as of now. So, yun lang. Drive safe and peace!